Ang ating aralin ay tungkol sa may pamagat na taming the tongue. Tongue, dila. No? So, ang Biblia na ating gagamitin ay ang bagong ang Biblia at sa English naman ay King James Version, liban na kung may iba pang babanggitin. Ito mga kapatid ay isang pagpapatuloy lamang ng ating pag-aaral tungkol sa sulat ni James. At tayo ngayon mga kapatid ay nasa ika-6 na bahagi na, part 6 na to. At ang coverage natin ngayon ay ang James chapter 3 verse 1 hanggang 12. So, taming the tongue, na kung tatagalugin natin mga kapatid ay ang pagpapaamo ng dila. No? Kapag sinabing dila rito, dahil sa mga talatang yan, 1 to 12 ng chapter 3, madalas mabanggit ni James dyan ang tungkol sa dila. Huwag nating gagawing literal ang interpretasyon sa dila. Ang dila rito ay tumutukoy lamang sa ating mga pagsasalita. Ngayon, kung pipi ka, hindi ka nakapagsasalita, kasama ka pa rin dito sapagkat nag-i-express ka rin ng iyong damdamin sa pamamagitan ng nag-express ka ng damdamin at isipan sa pamamagitan ng sulat o kaya ng senyas. Paraan mo ng pagsasalita yun. So kasama ka rin dito. At kung hindi ka masalita, no, lahat tayo, no? Lahat naman, karamihan naman, hindi naman masalita sa personal eh. Pero marami sa atin ang masalita sa Facebook. No? Kung masalita tayo kahit saan, kasama tayo rito. Masalita ka man din dahil lahat tayo nagsasalita. Ang paraan ng pagsasalita, mga kapatid, hindi lang oral, kundi kasama rito yung mga written words, mga written language natin. Kasama dyan, pag deliver mo ng text message, no, kasama rito mga kapatid. Pag walang pag-iingat yan, ay medyo madidisgrasya tayo. Naalala nyo mga kapatid, no, bago tayo dyan sa chapter 3, no? Nadaanan natin nung minsan, itong sinabi ni James sa chapter 1, na kung inaakala ng sino man na siya'y religyoso, subalit hindi pinipigil ang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong yun ay walang kabuluhan. So sa mga tuwid yung tungkol sa baksa, sa pagpipigil ng dila, ibig sabihin pagpipigil ng salita yan eh. Di ba? Pagpipigil ng salita, yan ay napakalaga, yan ay meron direktang kaugnayan sa ating pananampalataya. Dahil sabi niya, inugnay niya sa pagiging religyoso. Yung religion, mga kapatid, ay sistema ng paniniwala yan. Ano man reliyon? Tayo nasa isang sistema ng paniniwala ng Kristiyano ayon sa banal na kasulatan, di ba? So, meron tayong reliyon. Ang reliyon natin ay Christian, no? Hindi sekta ang pinag-uusapan natin dito. Yung sistema ng paniniwala, religion ang tawag diyan. Nandiyan yung pagsamba, di ba? At iba't ibang mga bagay tungkol sa pananampalataya. Yan ang religion, no? Ay may kaugnayan yung dila natin. Dahil pag hindi natin pinipigil ang dila natin, magiging walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Parang ganun lang lumalabas yan eh. At sabi nga ng Panginoon Kristo, nagamit ko rin nung nakaraan to, nung pinag-usapan nyo na daanan yung verse na yun, sinabay ko tong verse na to, sinabi ng Panginoon, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Kaya mainam di ba? Mainam na pag-aralan natin to eh. Dahil sa araw ng paghuhukom, mananagot tayo sa bawat salitang binigkas natin na walang ingat. Kaya dito mga kapatid, sa ating gagawin pag-aaral dito, kaya nga pagpapaamo ng dila, para maturuan tayo na magkaroon tayo ng pag-iingat sa mga salitang bibigkasin natin. Para nang sa ganun, hindi naman tayo mahatulan sa araw ng paghukom. Para hindi rin tayo makapagsalita ng mga salitang wala namang kabuluhan. O pag-aralan po natin, nagsimula si James dito sa verse 131, no? Sabi niya, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman natin nga hatulan tayo ng mas maigpit. O, nagsimula siya sa pagiging guro. Dinidiscuss niya yung pagiging guro. At sinama niya yung sarili niya yan. Dahil sabi niya, hahatulan tayo. Kasama siya sa hahatulan dahil guro siya. Bagamat guro ang tinutukoy rito, yung guro talaga as in guro. Pero ang sulat nito, hindi lang naman para sa mga guro. Kung titingnan natin, somehow, in some way or another, nagiging guro rin tayo sa ibang mga tao. Yun lang ikaw literal na teacher, guro ka rin.
O kaya ikaw ay isang parent, no? Eh di guro ka sa mga anak mo. Isa kang kaibigan, isa kang kuya. Hindi kahit papaano nagtuturo rin tayo. Parang ganda lang yan pinag-iingat tayo sa ating pagtuturo. Pero bagamat mga preacher talaga tinutukoy dyan. Pero sulat na yan, tandaan natin, ay hindi lang para sa mga preacher. Alam natin, yung pinag-aralan natin yung historical background ng sulat ni James, di ba? Sulat yan dun sa mga na-exile, sa mga Kristiyanong galing sa Jerusalem, na mga Hudyo na nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig at napilitang manirahan sa ibang mga bansa. Di ba? Ganun ang historical background yan. So ito ay sulat hindi lang para sa mga preacher, kundi sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya masasabi natin, kasama tayo dyan. Una-una, hindi naman kailangan na maging preacher tayo lahat. Hindi kailangan maging guru tayo lahat. Hindi naman kailangan Dahil, wag daw wag maging guru ang marami. O dapat, kukunti lang. Di ba? Ibig sabihin merong pagsasala kung ikaw ay magiging preacher. Dahil mas delikado ka kapag ikaw ay preacher. At kapag ikaw ay nagtuturo, ito, tandaan nyo hindi lang para sa mga preacher to. Lalo na itong talatang susunod na babasahin natin, yung sinabi ng ating Panginoon Kristo tungkol doon sa kung paano tayo parurusahan. Alam mo yung pagpaparusa o yung paghatol ng Diyos sa atin, may level yan Depende rin yan sa nalalaman. Pero may alam ka man o wala, may parusa ka pa rin kapag ikaw ay naka-violate. No? Kapag ikaw ay lumabag. At sabi ng Panginoon Kristo nung siya'y nangangaral dito sa 12:47 ng Lucas, at sabi, at ang aliping yun na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi naghanda at hindi gumawa o hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito ay papaluin ng marami. Sino daw ang papaluin ng marami? Ang aliping yun na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. O kapag alam mo ang kalooban ng Panginoon, at hindi ka naghanda, hindi mo ginawa ang ayon sa kalooban ng Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Papaluin ka ng marami. Marami kang tatanggapin palo. Dahil alam mo umabot sa iyo ang kaalaman kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi mo ginawa, mas marami palo. Paano naman doon sa mga nakalabag pero hindi naman nila alam na lumabag sila? May parusa rin. May palo rin. Sabi dito sa sumunod na talata, subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. O konti lang ang palo mo. Pero ang point dito, may palo ka rin. Ibig sabihin, may parusa rin. Parang sa batas ng tao yan, yung ignorance of law does not mean na exempted ka. Hindi mo alam na bawal magtapon ng basura dyan. No? At nahuli ka nagtapon ng basura. Hindi mo pwedeng ikatwiran na, sir, hindi ko po alam na bawal Bawal pa rin. Di ba? O ganun din sa Diyos. Kahit hindi mo alam. Pero konti lang ang palo sa iyo. Ngayon, baka sabihin naman ninyo, mas maganda pala hindi nakakalam. Hindi po. Hindi po maganda yung hindi nakakalam. Sapagkat kung hindi ka nakakalam, hindi ka lalago sa pananampalataya mo. Di ba sa mga pag-aaral natin ng Biblia, yung dumirinig at gumaganap, yun ang mahalaga. Dinidinig mo, ginaganap mo, inaalam mo at tinutupad mo. Kung makukontento tayo na dahil dyan sa talatang yan, mamisinterpret natin, sasabihin natin sa ating sarili, mas maganda pala yung hindi nakakalam Hindi dahil hindi nga tayo lalago sa pananampalataya natin kung hindi tayo makakalam. Kailangan malaman natin. Tungkulin natin na malaman ang kalooban ng Panginoon. Kailangan natin yan para lumago tayo sa ating kaligtasan. Kaya huwag ganun ang interpretasyon. Pinapakita lang dito mga kapatid na yun nga lang kung ano sinasabi ng talata. At sabi nga, tuloy pa natin basa. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa kanya na pinagkatiwalaan na marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. So, kung marami kang tinanggap mula sa Panginoon, lalo na sa kaalaman tungkol sa kanyang kalooban, ina-expect na marami kang tutuparin. Na ina-expect na maraming ididemand sa iyo.
So, ganun po mga kapatid. No? Yan eh sa mga kahit hindi preacher yan mga kapatid. Kahit hindi ka teacher, yan talata dyan sa Lucas. Bakit ba natin inog na yan? Kasi nasabi ni Santiago rito na wag daw maging guro ang marami sa inyo. Yabang nalalaman natin nga hatulan tayo ng mas maigpit. Maigpit ang hatol sa guro kasi nagpe-preach ka, nagtuturo ka, nag-aaral ka, tapos hindi mo tinutupad, mas mabigat ang hatol. Pero tandaan nyo, wag lang natin i-interpret yan na isulat nito para lang sa mga tagapagturo. Sasabihin nyo na, hindi ako kasama dyan Bakit natin nasabi? Susunod na talata, hindi na tungkol sa mga preacher lang to kundi para sa lahat na to Kaya kasama tayong lahat dito mga kapatid. Sa 3:2, ang sabi nito, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. O pag sinabing lahat na tayo. No? Kasi sulat nga ni Santiago, hindi lang naman para sa mga preacher Doon lang siya nagsimula sa kanyang pagdidiscuss tungkol sa pagpapaabo ng dila. Sabi nito, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal, may kakayahang pigilan ang buong katawan. O nabanggit yung natitisod 2 beses. Ano ibig sabihin ng salitang natitisod, mga kapatid? Diyan muna tayo. Sa King James Version, offend. Sa ibang version, sa English Standard Version, stumble. So natitisod, offend, stumble. Sa wikang Grego ay pitayo. Na ang ibig sabihin ng salitang pitayo, mga kapatid, ay upang maging sanhi ng pagkakatisod o pagbagsak ng isa. Madapa, magkamali, magkasala, upang mahulog sa pagdurusa, maging malungkot. Yan yung mga gamit ng salitang pitayo na ginamit nga bilang natitisod o offend. So dito sabi, sa maraming bagay daw, nagkakasala tayo. Natutumba tayo, nadadapa tayo. Maraming dahilan kaya nadadapa tayo. Pero sabi rito, kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita. Pag hindi ka natitisod sa pananalita, na ibig sabihin, kung dahil sa pagsasalita mo ay hindi ka nagkakasala, hindi ka nagkakamali, hindi ka nadadapa sa pagsasalita mo, sabi nito, ito ay isang taong sakdal. May kakayang pigilan ang buong katawan. Taong sakdal. Ano ibig sabihin taong sakdal dyan? Sa English ay perfect. Yan yung wala naman perfectong hindi nagkakasala, di ba? Ang ibig sabihin lang dyan ng perfect, yung umabot ka na sa maturity. Naging ganap na ang iyong pagiging Kristiyano. Nag-mature, na-improve na, na-develop na ang pag-iisip mo sa iyong spiritual na kalagayan. Dahil hindi ka natitisod sa iyong pananalita. Hindi ka nagkakasala sa iyong pananalita. Taong sakdal ka, nag-mature ka na. At dahil dyan ay meron kang kakayahang pigilan ang buong katawan. Mapipigilan mo na ang ibang kahinaan mo. Kung ano man ang ibang mga weaknesses mo, ay mapipigilan mo na yan. Kapag ang dila mo, nakontrol mo. Kapag yung pananalita mo, nakontrol mo. Pag hindi ka na natitisod. So napakahalaga, di ba? Para sa bawat isa sa atin na madisiplina natin ang ating mga pananalita. Na ma-improve natin ang ating mga pananalita. Kasi pag na-improve natin yan, kaya nating madisiplina na ang buong katawan natin. Kaya alam nyo bakit nasabi ni Santiago yan sa sumunod na talata? Dito ipinapakita sa mga susunod na talata yung kapangyarihan ng ating mga pananalita. Pero ginamit niya yung salitang dila rito. Yung dila natin, small but terrible yan mga kapatid. Bakit ano ba nagagawa ng dila? O tingnan natin sa James 3:3. Kung tayo ngay naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Di ba? Kapag naglagay ka ng preno ng kabayo, ito, yung mga karerista, alam na alam to. So, itong preno ng kabayo, asa may preno ng kabayo? Yung tinatawag na bit, no? Sa English. Yan, no? Yan yung preno ng kabayo. May ganun pala yun, no? Gaya ko lang nakita ang close-up yan, mga kapatid, na meron pa lang parang bakal dyan, hanggang nasa ilalim yung dila. Talagang, tas may
may renda ron, no? Nandito, no? Sabi ni Santiago, na upang sumunod sila sa atin, napapasunod ang kabayo pag may rendang ganon. Ang laki-laki na kabayo, lalo na yung mga pangarerang kabayo, mga dambuhala yan, di ba? Mga bola kung tawagin. Talagang ang lalaki niya, pero ang kumukontrol na dyan, isang pirasong bakal nito. Tapos may lubid. May strap, no? Yung renda kung tawagin. Pero nandito pala yan, may bit. Meron siyang bits doon sa bunganga niya. Tapos yung dila niya, nasa ilalim doon. Laki-laki niya, no? Ganun kinocompare ng dila. Napakaliit na bagay, no? Parang yung bit doon sa bunganga na kabayo. Tingnan pa natin. Tingnan ninyo ang mga barko. Ito naman, barko. Kanina, kabayo. Ito, barko. Bagamat napakalaki, mas malaki to. At itinutulak na malalakas na hangin. Gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon. Timon. No? Saan man naisin ng piloto. Ano ba yung timon? Kung yan ang barko, mga kapatid, yan lang yung timon, no? Yan, nandyan lang yan. Mga kapatid, no? Yan ang tinatawag na timon. Yan kinokontrol mula sa taas ng piloto, kaliwa kanan, napapabaling ang napakalaking barko. Diyan kinumpare ni Santiago ang dila ng tao. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Dito, tinulad naman doon sa maliit na apoy kung paanong sunugin ang napakalaking gubat. Yung forest fire, nakakita na kayong forest fire. Napapanood natin sa mga balita yan. Minsan nagsisimula lang yan sa isang pirasong uling. O kaya sa isang pirasong posporo. Isang pirasong posporo, kaya sumunog ng bahay, kaya sumunog ng kagubatan. So, ganun yun, mga kapatid, no? So, ganun ang dila. Kaya nasabi natin, small but terrible. Sabi nga sa munod pang verse, at ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan na kasamaan. Yung dila kasama ng ating buong katawan, sanlibutan daw na kasamaan yan. Dinudungisan ito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Medyo matalinga, no? Figurative yan, mga kapatid. Dinudungisan ito ang buong katawan, sinusunog ng pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ang sinusunog ng impyerno. Ipinapakita lang kung gaano makapangyarihan ang kasamaan na pwedeng maidulot sa atin ng ating dila. Kaya mga kapatid, mahalaga, di ba, na napapaamo natin ang dila. Kaya sabi ni Santiago kanina, kung napipigilan mo ang dila mo, ay isa kang taong sakdal. Dahil kaya mo na rin pigilin ang buong katawan mo kapag nakontrol mo ang iyong pananalita. Pagsasalita yan, mga kapatid, hindi yung dila na literal lang, di ba? Sa verse 7, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo ng tao. Napapaamo na ng tao, di ba? Yung mga hayop, malalaki, maliliit, na napapaamo yan. Kahit elepante, kahit leon, napapaamo ng tao yan. Pag expert ka sa pagpapaamo, aso, mabangis na aso, mapapaamo mo. Kung maayos ang pagpapalaki mo, halimbawa, o dog trainer ka. O, alam natin yan, di ba? Pero bakit ba nabanggit ni James yan? Subalit ang dila, yan na naman, ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. So nakita nyo yung pinapakita ni Santiago, talagang meron nag-i-exist mga ganun tao. Pupuri-puri ka sa Panginoon, tapos pagdating mo sa kapwa mo, masama naman sinasabi mo. Ganun daw yun, no? Hindi daw dapat yun. Kasi sabi nito, mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat ganyan, no?
Pumupuri ka, tapos nalalait ka sa kapwa mo. Ano ba ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos? Dila, bibig, di ba? Nagsasalita ka. Tapos, sa panlalait sa kapwa mo, yung the same bibig na gamit-gamit mo sa pagpupuri mo sa Diyos, yun naman ang the same bibig na ipanlalait mo sa kapwa mo. Kaya sabi nito, mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Hindi dapat daw ganyan. Kasi sabi niya, ang isang bukal ba ay binubukalan na matamis at mapait? Nakakita ba kayo ng isang fountain spring, bukal? Bumubukal. Pwede bang magkasabay yun? Kalahati ng bukal maalat. Tapos mapait. Kalahati naman matamis. Walang ganon. Kung matamis, matamis yan. Kung mapait, mapait yan. Mga kapatid ko, maaari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng olibo? Hindi pwede, di ba? Puno ng igos nga yan Hindi pwedeng olibo lalabas dyan. O ng igos ng puno ng ubas. Hindi rin pwede. Hindi rin maaaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Hindi nga pwede. Hindi pwede pagaluin yan. Sa isang river, halimbawa, yung kalahati ng river, dumadalo isang tabang, yung kalahati maalat. Walang ganon. No? So, diyan nakita natin mga kapatid. Hanggang dyan lang yung talata na ating pag-aaralan. Verse 12. Pero may mga karagdagan tayong back-up ng ibang mga talata ng Biblia. So, maliwanag, di ba? Nakakita natin ang danger, ang kapanganiban, ang panganib kapag hindi natin napigil ang ating dila. Yan ay tumutukoy sa ating mga pagsasalita. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo pa rin. Dito sa Romans, kay Apostol Pablo naman, para back up doon sa mga sinasabi ni James. Sa Roma 3:10, alam nyo, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasala talaga. Ang sabi rito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumiis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag na mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Puno ng panunumpa at kapaitan. Nakita nyo, no? Sa Revised Tagalog Popular Version, yung puno ng panunumpa. Ano ibig sabihin yan? Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Nakita nyo, no? Nabanggit yung pagmumura. Yan ay usong-uso sa mga tao, lalo na yung mga hindi mananampalataya. At sa mga mananampalataya, hindi dapat magkaroon ng ganyan. Kung ikaw yung mananampalataya na kontrolin mo na yan, una-una mong kukontrolin yung pagmumura mo. Pagmumura. Alam nyo, maski naman ako nung araw mapagmura ako Noong bata pa ako, hindi pa ako nag-aaral ng Biblia. Matuwa't magalit, nagmumura ang tao. Di ba? Kahit natutuwa, nagmumura lalo na kung nasanay ka, naging expression mo na ang pagmumura, no? Na natutuwa ka, parang casual na lang sa'yo, talagang makakakita ka ng mga taong nasanay ng ganon, dahil usual na lang sa kanila. Pag galit sila, talagang mas matunog. Mas matunog ang mga pagmumura. Alam niyo yung pagmumura, mga kapatid, katumbas siya nung panunumpa, parang sinusumpa mo yung tao. Ang sabi pa rito alam niyo, yung pagmumura, kasama sa listahan. Sa listahan na binigay ni Apostol Pablo doon sa mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan natin mga kapatid, dito sa unang Korinto 6:9. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga ngalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggagancho, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hinighlight ko lang yung pagmumura. Dinaanan ko na rin yung iba para naman ikaw nga magpaalala na rin sa atin yan, di ba?
Yung, wag daw tayo padaya. Sinusulatan dyan, mga kapatid, mga Kristiyano na. Si Kristiyano sa Korinto, no? Mga Christians yan. Dapat daw walang ganyan. Dahil kapag ganyan ka, kasama ka sa Christian community, baka nakikihalo ka lang dyan, di ba? Mapakiapid. Bawal yan, di ba? Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Mapangalo niya, mga binabae, mga nakikipit sa kapwa lalaki. Magnanakaw, masakim, mga maglalasing, mga mapagmura, mga manggagansyo, hindi magmamana ng karir ng Diyos. Masasakit na salita yan. Pero, yun ang sabi, hindi daw magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, sumunod na verse yan, at ganyan ang mga ilan sa inyo, subalit nahugasan na kayo. Dapat nahugasan na tayo. Ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Noon yun, yung kanilang kalagayan. Bakit ba isinulat ni Pablo yan? Nagpapaalala lang siya. Hindi naman yung sinasabing may ganun doon. Pero nagpapaalala siya na dapat wag nang makakasumpong ng gano'n sa gitna ng kapatiran. Ganyan na kayo noon, pero ngayon hindi na. Nahugasan na kayo. Kaya yun nahugasan na, ay hindi na nagmumura. Hindi na nakikipid, hindi na nababae, hindi na binabae, hindi na papatol sa kapwa lalaki, hindi na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yan yung mga nahugasan na. Nagbago na, di ba? Yun ang kailangan gawin. No? So, na-highlight dyan. No? Ito pa, no? Unang Korinto, 6:11, no? Atras ka lang ng isang kapitulo, inulit-ulit niya yun. Kundi ngayon ay sinusulatan kayo na huwag kayo makisama. Iba naman to, no? Pero nabanggit ulit yun. Huwag daw makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Meron kasi tinatawag na kapatid eh. Kung siya'y mapakipid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyusan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw. Di wag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Maraming nababanggit, no? Pero tinatarget natin yun sa pagsasalita yan. So, nakikita nyo, no? Nababanggit ni Apostol Pablo yun. Kasama yan, yung pagsasalita, panlalait yan sa kapwa eh. Ano yun sa wikang Grego yan, mga kapatid? Pag sinaliksik nyo yan, yan ay may kaugnayan sa panlalait sa ating kapwa. At sabi ni James, hindi dapat ginagamit mo ang bibig mo sa pagpupuri sa Panginoon. Tapos ginagamit mo rin yan sa panlalait ng iyong kapwa. So mag-ingat po tayo dyan. Bago po tayo magwakas, mga kapatid, sa praktikal na leksyon natin ngayong gabi, o ngayon sa pagkakataong ito, tingnan po natin dito sa aral, mensahe natin, mga tagubilin ito tungkol sa ating mga pananalita. Sabi sa Proverbs 21:23, ang nag-iingat ng kanyang dila at bibig ay nag-iingat ng kanyang sarili mula sa ligalig. O gusto mong maalis sa mga troubles, sa mga ligalig, ingatan mo ang iyong bibig. O, di ba? Sino ba na uuwi doon sa mga ligalig, sa mga troubles? Hindi yung mga chismoso at mga chismosa. Isa yan, di ba? Masasangkot ka sa gulo pag mahilig ka sa chismis, no? Lalaki ka man o babae. Mga lalaki, mga chismoso rin kuminsan eh. Lalo pag nagiinuman, di ba? Mas nagiging chismoso sila kaysa doon sa mga chismosang hindi nagiinuman. Kasi sa inuman, pag lasing na yung mga yan, kung ano-ano na pinag-uusapan sa buhay. Mag-ingat daw tayo, mga kapatid, sa dila natin. Dahil maaaring ihatid tayo yan sa trouble. Di ba? Sabi pa rito, ang Proverbs 4:24, ang madayang bibig ay iyong alisin, ilayo mo sa iyo ang mga labing suwail. Yung mga pandaraya. Nakapandadaya ang tao sa pamamagitan ng kanyang bibig, di ba? O, dapat wala sa ating mga Christians yan. Na yung mga sinungaling, at saka yung mga nagtuturo ng mga maling aral. Yan. Sabi pa rito, 10:11, ang bibig na matuwid ay bukal ng buhay. Ngunit ang bibig na masama ay nagtatago ng karahasan. Ayan, nakita nyo na, ang bibig na matuwid, ang dapat lumalabas sa bibig natin talagang merong sustansya, parang bukal ng buhay, ang bibig ng mga mananampalataya.
Dahil yung bibig naman, yung kabaligtaran, bibig na masama, ay may nakalihim na ano yan, nakarahasan, nakasamaan. No? Proverbs 13:3. Ito pa sabi, ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay. Nakita nyo, no? Pag maingat tayo sa pananalita, iingatan ang buhay natin yan. Ngunit ang nagbubuka na maluwang ng kanyang mga labi ay hahantong sa kapamakan. Hindi naman literal yan, ha? Nagbubuka na maluwang. Yung mga nagbubuka na maluwang, mga singer, ang luluwang na buka niyan, hindi yun, no? Meron ka, yung yung hindi naman literal na bumubuka na maluwang yung yung bibig, pero yung chinichismis yung sinasabi masama binubulong nga lang binubulong lang, di ba? Pero makita nyo mga kapatid, hindi naman literal na bubuka na maluwang. Ito yung nagbubuka na maluwang, ito yung daldal ng kasamaan, no? Yun yung sabi rito, ahantong sa kapahamakan. Pero kung nag-iingat tayo, mag-ingat tayo sa pananalita natin. Iniingatan natin, buhay natin. Yan, sabi ni Santiago, di ba? Kung kaya natin pigilin ng dila natin, mapipigilan natin yung buong katawan natin. No? Maingatan natin ang buhay natin. Di ba? Ito pa yun ni Pablo, bago tayo magwakas. Sabi nito, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Dapat ganun. Pag nagsasalita tayo, may biyaya na magkalasang asin upang inyong malaman kung ano nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ano? Pag nababanggit yan, magkalasang asin. Kasi ang asin nagpapasarap. Nagpapasarap yan ng pagkain. Yung no? Huwag lang halo-halo, lalagyan mo ng asin. Yung mga ulam. Mga pagkain natin, yung pang-araw-araw. Pag walang asin, di ba? Pag napakatabang, walang asin, parang walang lasa. Kumain ka ng lechon, halimbawa. Ano ba nagpapasarap sa lechon? Yung sarsa niya. Pero yung lechon lang kakainin mo na walang sarsa, hindi masarap yun. Ano ba meron sa sarsa? May asin yung sarsa. May toyo yung sarsa. Yan ang nagpapasarap dyan. Parang ganun din. Yung pananalita natin, dapat laging may biyaya, may grace. No? Magkalasang asin. Para malaman natin ang nararapat nating isagot sa bawat isa. Parang pinapakita dyan, parang magkaroon tayo ng magandang komunikasyon sa isa't isa. Di ba? Malaman nararapat isagot sa bawat isa. Di magkakaroon tayo ng magandang komunikasyon sa isa't isa. Kung ang bawat salita natin sa isa't isa ay may lasang asin, merong biyaya. No? Ito pa sabi ni Pablo. So, yan yung mga practical na pagtuturo ng Biblia, di ba? Tungkol sa relasyon natin sa kapwayan, sa pagsasalita natin. Sabi nito, ano bang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig? Ano man daw? Lalo na pagmumura, di ba? Kahit hindi ka naman nagmumura, pwede ka magsalita masama. Hindi lang naman yung PI sa Pilipino, di ba? PI, hindi lang naman yun Kahit yung mga hindi nag-PPI nakapagsasalita rin ng na masama Kahit hindi nagmumura Depende sa construction ng words mo, di ba? At sa bigat ng pagsasalita mo. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, no? Sa ikatitibay at pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Parang makapaglingkod, no? Makapagbigay, that it may minister grace, no? Makapaglingkod ng biyaya, makapagbigay ng biyaya unto the hearers, sa mga nakikinig. Dapat may mapapakinabangan yung mga nakakapakinig sa atin. Pag bumuka ang bibig natin, dapat may pakinabang. Hindi pag bumuka yung bibig natin, mapapahamak pa. Yung mapapahamak ka na, pati yung nakapakinig sa iyo, mapapahamak. Kaya ingatan natin ang ating pagsasalita, mga kapatid, na dapat pag nagsalita tayo ayon sa pangangailangan. Pag kinakailangan tumahimik, tumahimik ka. Dahil hindi naman kailangan magsalita ka. Dapat yung pagsasalita natin, sabi na, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay. Kaya bago tayo bumigkas ng salita, isipin natin, sa ikatitibay ba itong sasabihin ko? O mapapahamak lang yung kapwa ko? O pati ako mapapahamak sa sasabihin ko?
So, yun yung mga practical application, mga kapatid, ng pagtuturo ng Biblia. Kaya sa mga huling talata natin, mga kapatid, sa huling talata nating babasahin, ito ang dapat na maging prayer natin, maging panalangin natin sa Panginoon tungkol sa ating napag-usapan. Dito sa awit 19 verse 14, ang sabi rito, naway ang mga salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo, O Panginoon, ang aking malaking bato at manunubos ko. Napakagandang panalangin. Angkop na angkop sa ating aralin ngayon. Na naway ang mga salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon. Kaya yan mga kapatid, isipin natin, pag nagsasalita tayo, ito bang pagsasalita kong ito ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos? O magagalit sa akin ang Diyos pag binitiwan ko ang mga salitang ito? So yun po mga kapatid ang ating aralin tungkol sa pagpapaamo ng dila. Naway natuto tayo, may apply natin yan sa buhay ho natin sa araw-araw. Hanggang dyan mga kapatid, magpalain po kayo ng Panginoon at tayo po'y muling manalangin.